Yan. Andito sa mga talent, mga artista, mga singer na iniimbita nila para, i-gather yung mga tao sa Davao ngayon, picturean, videohan, tapos ilalagay yung mukha ni Marcos, mukha ni Tambaluslos, mukha nilang yung lahat. pag-twist niyan, yung paggamit ng mga dumadalo na kita nyo na kung gaano kabango kami sa publiko. Kami ay dinudumog ng sambayan ng Pilipino. No? Pero kung tatanggalin mo yung entertainment kontekstong yan, ay makikita mo na walang dadalo dyan. Yung nangyayari halimbawa na walang mga formal hearing at walang tamang pagsagot na ang issues are not joined, tapos magsususpindi ka, iyan ay abuso ng kapangyarihan. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Sa gobyernong ito, nagsispend po sila ng multi-million pesos sa mga tarpaulin at sa mga billboard na milyon-milyon ang halaga niyan. Andito sa mga talent, mga artista, mga singer na iniimbita nila para, i-gather yung mga tao sa Davao ngayon, picturean, videohan, tapos ilalagay yung mukha ni Marcos, mukha ni Tambaluslos, mukha nilang lahat para ipakita sa taong bayan na, hey, look at this, ito ang bagong Pilipinas. Ang dami pa rin mga Pilipinong, nagmamahal sa amin. Pero ang totoo, nilure nga nila doon sa ayuda na yun o sa bribery na tama lang natanggapin kasi pera naman ng taong bayan. So talagang sukdulan na po talaga yung pambubudol nito. At saka alam naman natin, Maharlika, na ang mga Pilipino, mga masayahing tao yan. Gustong-gusto nila ang entertainer. Hindi yan pumupunta dahil mahal nila ang administration. Hindi yan dumadalo sa mga concert nila dahil gusto nila ang pulisiya ng pamahalaan. Hindi. Nakatutok sila sa entertainment. Yun lang yun. Ganun lang kasimple. Pero, of course, doon naman sa usapin ng administration at saka yung mga liderato na nag-organisa nito, yung pag-twist niyan. Yung paggamit ng mga dumadalo na kita nyo na kung gaano kabango kami sa publiko. Kami ay dinudumog ng sambayan ng Pilipino. No? Pero kung tatanggalin mo yung entertainment kontekstong yan, ay makikita mo na walang dadalo dyan. Walang organic na mga grassroots movement dyan upang makinig doon sa kanilang justification kung bakit lumalawak ang pagdarahog sa sambayan ng Pilipino, kung bakit lumalawak yung tinatawag nating yung gitna, nawawala ang middle class at lalong humihirap ang grassroots natin at lumalawak ngayon yung tinatawag natin na hindi kayang abutin yung mga pangunahing presyo ng ating basic needs, no? From kuryente, tubig at pagkain, no? So ito talaga yung tunay na pag-uusap where the Filipino people, an ordinary citizen, grapple on a daily basis because they need to live, even survive and meet their basic needs kahit na ma-maintain lang yung kumain ng 3 beses sa isang araw, Maharlika. So nakita naman natin, attorney, mga palangga, na napaka-successful ng lahat ng maisog rally, lalo na sa Davao. Ito nga po yung intensyon ng gobyernong ito para tapatan. Pero ngayon, may mga nakarating na balita, hindi pa naman ito confirm, pero na posibleng gawin ng gobyernong ito na isuspend ang pagiging mayor ni Baste Duterte sa Davao. Grabe po, it's the same thing na nangyari sa mga governors and mayors na sinuspend nila na walang due process. So ano ang mo dito, ang pananaw mo dito at pakiramdam mo sa gagawin nila? I hope not dito kay Baste. Alam mo, nakakagalit yan, no? Ang mahalaga, kung totoo, ay sundan nila yung tamang proseso na kung saan ay ino-observe ang due process. Maghatag kayo ng formal complaint, magkaroon ng preliminary investigation, at tignan kung may batayan ba na filean siya ng charge. And then later on, ino-notify
ang isang mayor, halimbawa si Mayor Baste, para sagutin niya at magkakaroon niya ng hearing. Kasi sa DILG, iyan yung konteksto ng procedural due process. And then later on, didesisyonan. Kaya yung nangyayari halimbawa na walang mga formal hearing at walang tamang pagsagot na ang issues are not joined, tapos magsususpindi ka, iyan ay abuso ng kapangyarihan. No? Ito ngayon ang pinakamabigat dyan. Alam natin, no, sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Sebastian Baste Duterte, nakaranas tayo. Hindi dahil bias ako ng wife ko Davao or Davao. Nakaranas ang mga Dabawenyos ng tinatawag nating makabuluhang pagpaunlad, no, ng lungsod ng Davao. Hindi sa iba't ibang aspeto, Maharlika, no? Kabilang na diyan yung ekonomiya, kabilang na diyan yung kapayapaan, yung kaayusan, yung turismo. Na niyayabang natin na ang Davao ay isa sa mga tinatawag nating madalas bisitahin ng mga turista, no? At yung malaking pagbabago sa Davao ng infrastruktura natin doon at yung pagbaba ng krimen. Ano ang pinapakita diyan? Na ang local government ni Mayor Baste at lahat ng opisyalis niya ay very accountable, very responsible, at ang tanging tinitignan nila at ang pangunahing layunin ay pagandahin ang Davao, no? Kaya nga itong naalala ko tuloy yung programa ni Mayor Baste, yung Peace 9/11, no? Ito yung inisyatibo na ginawa diyan sa Davao na makita natin yung talagang nakafocus sila doon sa mga tulong or nagsusulong sila ng inklusibong paggawa, no, ng kapayapaan, no, at dito sa programang ito ay sumusuporta at nakikita natin na pinupuri ito sa iba-ibang bansa, Maharlika, no. So yung nakikita rin natin yung pagbaba ng krimen na ginagawa ngayon ay doon mo makikita yung katungkulan na ginagawa ni Mayor Baste, yung modernization project nila, no? So ano yung ibig sabihin nito? Na maunlad ang Davao. Pero dito sa ginagawa nilang paggugurgor, gagamitin ko na yung terminology mo at yung pagkawala ng respeto sa mayor, dahil lamang sa isang politika ng motibasyon ay nakikita natin ito, no, na hopefully nakahanda si Mayor Baste, no, yung kanyang legal team na kumuha na number 1 ng temporary restraining order kung magbaba sila kagad or yung tinatawag kong injunction, no. Alam nila, mahusay naman yung mga abogado diyan, no. Ito yung ang batayan nito, Maharlika, yung agarang suspension ay ituturing na abuso ng kapangyarihan at kawalan ng tamang proseso. Yan yung procedural due process, no? So, ang isa pa na dapat umpisahan na ngayon ay yung mag-file talaga yan at you seek the intervention of ombudsman. Kasi ito yung proseso na kung saan ay magrereklamo ka, Maharlika, sa opisina ng ombudsman para dito sa abuso ng kapangyarihan at humiling ng intervensyon. So, ito naman ay sang-ayon sa Ombudsman Act of 1989. So, napakahalaga nito, pero hindi lang legal remedies ang dapat pag-usapan dito, Maharlika, no? Kung magbababa sila ng suspension na illegal at void on its face, ay kinakailangan sana yung mga ipapalit, wag nyo pong tanggapin na mag-substitute kay Mayor Baste. Sumama po kayo siya, makiisa kayo sa kanya at mananawagan po tayo, barikadahan nyo po ang Davao City. Hindi dapat kailangan papasukin kung isa-serve nila yung suspension na yan dahil ang kapangyarihan na hinalal ninyo si Mayor Baste at lahat dyan na opisyal, kayo po ang may kapangyarihan. Mantakin mo yan na ibabaliwala mo ang kapangyarihan ng mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng summary proceeding na isuspindi mo. Eh di lahat na lang gagawin nila yan. So nakahanap na sila, Maharlika, nakahanap sila ng isang proseso na akala nila ay tuloy-tuloy na malulusutan kasi nakalusot na sa ibang bayan. Pero sana dito tumigil yan at labanan yan.
I don't think na maging successful sila sa Davao. At doon sa sinabi mo kanina na sana wag tanggapin kung sino man yung ipapalit sa pagtinanggal, si Mayor Baste. Meron po ba silang pananagutan sa batas sa pagtanggap ng posisyon na hindi naman dapat para sa kanila? Kasi ang pangunahing batayan dyan is kung on its face, yung suspension order is not in accordance with procedural due process and at the same time, walang batayan at gawa-gawa lamang, ay kinakailangan ang mga officials ay kumatig sa katotohanan at sa katarungan. Hindi sila pwedeng kumatig doon sa illegal order na yon. Na ngayon ay nakikita natin na malalim yung motibasyong politikal kung bakit ginagawa nila yon. Bakit nila ginagawa yon? Kung titignan natin yung sistematikong pamamaraan nila ay kung ikaw ay identified sa mapayapang pambansang kilusan na maisog, identified ka na, markado ka na. Kung ikaw ay dumalo, markado ka na rin. So kung ito yung gagawin nilang indikasyon, wala po tayong demokrasya sa ating bansa. Tayo po ay nasa ilalim ng isang authoritarianismo na kung saan ay yung ating fundamental basic rights ay kontrolado sa pamamagitan ng paggamit na legal na proseso. Na kung tutuusin ay kasi pahihirapan Maharlika So legal na proseso ang gagamitin, ikaw maghahanda ka pa para questionin sa korte. Maghahanda ka pa doon, malaking mga resources ang inaayos yan, and at the same time, damage is done. Damage is done to the parties involved. So ano yung, yun nga kanina sabi mo, babarkadahan ng mga constituents ni Mayor Baste, yung mga Davaoenyo. Ito ba ay wala silang malalabag na batas sa pagharang dito sa mga illegal na pagtanggal kay Baste? Itong mga mamamayan na bumoto sa kanya. Well, ang nakikita nating pamamaraan dito, mapayapa pa rin ang kilos protesta. No? Kasi kung sila ay pupunta lahat sa Davao City compound, halimbawa, at magpahayag ng kanilang hinaing. Hindi naman sila pumunta doon para manggulo, no? Wala naman silang bit na mga armas, no? Ito na yung simula ng tinatawag nating matahimik na people power. Dito nyo gawin, dito kayo magsimula ng kalampagan para sa katarungan at kapayapaan. Ang bit-bit nyo, hindi armas. Magbit-bit kayo ng kaldero, magbit-bit kayo ng kawali, magbit-bit kayo ng kung anong pwedeng ingay. Tapos magkaisa ang mga tao na magbusina habang nangyayari ito para umalingaw-ngaw. At